Hello guys, good morning. Here we go again. Motovlogger here. Nagbabalik. Boss Ed nga pala. So oras natin ngayon alas 7 ng umaga. Magja-jogging ulit yung asawa ko sa bagong palengke naman. Doon papunta sa may City Hall or munisipyo. Hindi ko alam kung City Hall pa yan kasi Taytay, wala namang city yung Taytay. Meron kasing doon mahabang kalsada na maganda joggingan at maraming nagja-jogging kasi hindi mainit kasi malilim na maraming puno. Doon tayo ngayon guys. Hanggang ngayon nag-aantay pa rin tayo sa ORCR na natin. Nag-follow up ako kahapon kaso hanggang ngayon wala pa daw. Waiting 30 to 45 days daw. Pero gagawa naman daw nila ng paraan na before 45 days. Pero kahit ganun, medyo matagal pa rin para sa akin. Kaya ngayon, yung topic natin pag-uusapan ngayon ay tungkol sa pros and cons ng motor natin. Yung mga honest na experience ko sa motor na to. So guys, andito na tayo ngayon sa bagong palengke. Doon banda sa may City Hall or munisipyo tayo pupunta. So yung number 1 na pros natin ay yung looks ng motor na to guys. Grabe. Ayan, papakita ko sa screen sa inyo. Pero kung hindi to pare-parehas hindi pare-parehas ng tingin yung tao. Para sa akin maganda talaga yung NMAX version 3. Pero hindi sa lahat kasi maraming nagsasabi na hindi daw maganda. Maganda yung version 1, maganda yung version 2. Oo, iba-iba naman tayo ng prefer na motor. At iba-iba din tayo tumingin kung ano yung maganda. Para sa akin maganda to at satisfied ako sa looks nito. Kaya number 1 sa akin yung looks nito. Yung number 2 natin na pros ay yung speed. Hindi yung tipong speed na gagamitin ko to pang karera. Pero given na malakas siya, ginagamit talaga siya sa mga racing kumbaga sa mga test. Yung speed na gusto ko dito ay yung satisfaction lang sa mga overtaking. Yung speed ko lang naman talaga dito na ginagamit lagi pag umuwi ng probinsya at pag nagra-ride ng malalayo ay 50, 60, 70. Diyan lang ako naglalaro. Hindi ako sumosobra, hindi ako nagta-top speed. Kasi yun nga, priority natin yung safety natin. Kasi pamilyado tayo, may mga pamilya tayong nag-aantay sa atin. Kaya mas maganda talaga na ganun. Yung speed na gusto ko dito ay para lang sa mga instances at mga overtaking na kailangan nating mauna sa mga katulad niyan. Sumusunod tayo sa malalaking sasakyan kasi mahirap na pag nawalan yung preno yung malalaking sasakyan, lalo pag uphill baka umatras pabalik. Marami na kasi akong nakikitang mga video na ganun na pangyayari. Kung may power yung motor mo sa mga arangkada, lalo sa akyatin, mas makakauna ka ng mas mabilis. Kasi dati yung ADV ko, hindi ko naman kinukumpara, pero yung ADV ko kasi dati nung nagmarilaki ako, nasunog yung lining, umusok pag akyatin kasi medyo mahina talaga yung arangkada. So pangatlo ay yung comfort nito. Since hindi ko pa naman nabiyahe ng malayo talaga to guys, hindi ko pa maibibigay yung 100% na recommendation ko dito sa comfort nito. Kasi makapagbigay lang talaga ako ng opinion ko dito kapag nabiyahe ko na siya ng malayo. Pero para sa akin, sa malalapit lang, okay naman siya guys. Mataas naman yung comfortability level niya. Ayan, dagdag ko pa sa pros natin ay yung napaka-nimble guys. Napakagaan niyang gamitin, napaka-smooth niyang gamitin. Basta yung tipong pag gusto mo lumiko, maliliko mo agad. Hindi siya mabigat gamitin, napakagaan. Yun talaga yung isa sa hinahanap ko na motor. Sobrang gaan niya guys.
Kaya masasabi ko na parang nanibago talaga ako. Yung ADV kasi medyo straight yung handlebar dito. 'Di ba nga, yun, naked handlebar yon. Yung straight niya, hindi siya maganda para sa akin. Hindi ko alam kung same din sa lahat na gumagamit. Pero yung straight na handlebar, medyo nakakapagod siya pag malayo. Nakakapagod yung dito, yung kamay. Hindi katulad dito sa NMAX na talagang swak na swak. Kasi yan nga, naka-curve. Parang salun-salo niya yung kamay mo. Basta yun para sa akin Pero hindi ko pa naman na-test ride to talaga ng malayo Kaya hindi ko masasabi 100% agad-agad. Pero para sa akin, napaka-komportable, napaka-nimble ng motor na to, napakagaan. Ayun lang naman. Wait lang, sana ba yung asawa ko? Parang hindi ko na nakikita. Yung isa pang pros pala guys, idadagdag ko dito ay yung stock na headlight niya. Para sa akin, hindi ko na kailangan maglagay ng mini driving light o additional light dito. Kasi para sa akin, okay na to. Since naka-projector headlight siya, ay malakas na siya para sa akin. At na-adjust ko naman na to. Kasi yung stock nito medyo mataas. Nasisilaw yung kasalubong, kaya in-adjust ko na to. Pero maliwanag na siya guys, para sa akin. Kaya hindi ko na kailangan maglagay ng mini driving light dun. So ito pa guys, dagdag ko yung isang pros na to ay yung safety features niya na hindi tinipid. Kumbaga kahit standard siya, andun na yung pangangailangan natin as a rider. Kumbaga hindi naman tayo expert, hindi naman tayo pro rider na hindi natin kailangan ng mga safety ng motor. Para sa akin, kahit medyo matagal na ako nagmomotor, kulang pa rin ako sa kaalaman. Like sa mga instances na kailangan mo magpreno. Hindi pa naman talaga ako expert pagdating sa motor kahit matagal na akong nagmamotor. Kasi 2012 nagmamotor na ako, first year college ako hanggang ngayon. Pero hindi ko pa rin masasabi na 100% sure na ako, 100% safe na ako sa daan. Kailangan ko pa rin ng safety feature. Kaya ito yung kinuha kong motor na to, kahit standard version lang to, ay nasa kanya na lahat ng kailangan natin regarding doon sa safety sa pagmamotor. Pero nakadepende pa rin sa rider kasi kahit gaano kadami ng safety feature ng motor mo, kung talagang alanganin, madedesgrasya, wag naman sana, pero nangyayari talaga yon. Kasi aanhin naman ng anti-lock braking system kung mababangga ka, di ba? Nasa manibela pa rin yun. Aanhin ng traction control kung may tumawid bigla na aso. Wala yon. Hindi kaya ng mga traction control, hindi kaya ng ABS yung mga ganun. Pero yun nga, dahil yung ABS ay nakakatulong lang siya para maiwasan yung mga ibang disgrasya. Pero hindi lahat ng klase ng fault or error sa daan ay kayang isalba ng mga features na yon. Yung mga features na yun guys ay yung anti-lock braking system na front and rear, at saka yung traction control. Isa yun sa pinakamalaking advantage pag meron ka nun. Ito kukwentuhan ko kayo kung bakit mas prefer ko yung may anti-lock braking system. Since hindi naman ako talaga racer, hindi naman talaga ako nagkakarera na tao, hindi ko ina-off yung traction control. At masasabi ko na kailangan ko talaga ng ABS kasi minsan may pagkakataon na biglang tumigil yung mga sinusundan mo. Hindi natin maiwasan yun biglang may tumawid na aso, may tumawid na tao, may tumawid na bata, tumawid na pusa, yung mga ganun na kailangan mong pumreno agad bigla. Kasi minsan sa gulat ay napipigan natin ang preno sa harap or sa likod or kahit saan man dyan. Pag wala ka kasing ABS, wala kang anti-lock braking system, ay posibleng mag-skid yung motor or mag-instant stop yung ikot ng gulong sa harap. Pag sa likod naman na napiga mo preno malakas, ay mag-skid yung gulong mo. Once mag-skid yung gulong mo sa likod, hindi na yun makokontrol. Pag mataas yung speed mo, minsan mahihirapan ka na sa pagkontrol nun. Pag sa harap naman, pag piniga mo naman yung harap na wala kang ABS, ay posibleng mag-stop or tumigil ang pag-ikot ng gulong mo, na kung saan tutulak ng puwersa ng likuran ng motor yung harapan na wala, nag-stop na, ay posible kang madesgrasya. Katulad kagabi na nakita ko sa harapan ko mismo, doon sa may bandang DV Mart sa lumang palengke.
Paglabas ko ng intersection, may mabilis na bata na humaharurot gamit yung Mio 125 yata yun. Biglang may tumawid na pusa. Ayun, siguro sobrang gulat niya ay napiga niya yung front brake. So instant lumukot siya, tinambakan siya ng motor, tapos bumagsak yung mukha niya. Tumama talaga sa semento, instant yung mukha niya. Wala, tulog. Kakaawa nga eh. Siguro mga high school lang yun. Wala talaga, hindi siya yung mismong gumalaw or tumayo pa. Hindi na, instant. Dahil wala ding helmet. Ayun. Isa pang kwento. Isa din ako sa na-save ng ABS ng ADV. Yung ADV nga lang, harap lang yung ABS nun. Yung likod wala. Kaya minsan pag nagpreno ako sabay nun na talagang pang malakasan na preno, ay nagsiskid yung harap, yung likod, nagsiskid yung likod. Yung harap okay, pero yung likod parang gumigewang-gewang pag hindi na umiikot yung gulong. Kasi dati nung pauwi ako ng probinsya ay may time na naantok na ako, pero okay pa naman. Kaso may tumawid na aso. Nung pagtawid na aso kasi medyo inaantok na nga ako, medyo nataranta na ako. Kaya yun, dahil sa taranta ay biglang preno, harap lahat. Hindi ako nakapreno nung likod kasi parang inaayos ko pa yung helmet ko nun eh. Pero na-save ako ng ABS. Yung tunog pala ng ABS pag sudden brake, tapos mabilis yung takbo mo, parang nagba-vibrate yung katulong gumaganon. So kung wala akong ABS nun, baka na-disgrasya na ako nun. Kaya isa din yan sa pag nagpipili ako ng motor na kailangan dapat merong ABS yung motor ko, in case magkaroon ako in the future. Eto na yun. Yung traction control, di ko lang alam kung paano ako masisave nun, in case kasi mga madudulas daw, hindi ka magsiskid sa mga tulad ng mga, pero siguro may kung naman kasi hindi naman ilalagay yun at hindi sasabihin safety feature yun pag wala siyang silbi. Kasi napanood ko kay Boss Reed Motovlog, yung idol natin na isa sa nagpasikat ng motovlogging community dito sa Pilipinas, ay yung traction control pag madudulas, lalo nagbabangking ka, ay nakokontrol niya yung piga mo para hindi mag-skid yung likuran. Ayan guys, kaya yung pros ng NMAX na to ay yung marami siyang safety feature kahit na naka-standard version lang siya. Kaya standard version lang siya, yung pinagkaiba ng TechMax dito ay yung YECVT niya na parang nag-automatic palit ka ng bola. Yan daw sabi nila. Para sa akin, okay na ako dito hanggang tumatakbo tapos malakas yung arangkada. Para sa akin, okay na ako dito. Siguro pag nagsawa in the future, pero para sa akin, for keep na yung motor na to eh. So ayun pa lang naman yung mga nakikita kong positive sa motor na to, at lahat yun ay 100% na para sa akin ay positive talaga at masasabi kong pros talaga. So dito na tayo sa cons. Yung cons nito guys ay yung shock niya, hindi siya yung malambot na ina-expect ko. Kala ko kasi malambot siya, pero hindi naman siya totally matigas talaga. Kasi nasabi ko siyang matigas kasi nakagamit ako ng shock ng ADV na malambot. Kung i-compare ko doon, malambot yung ADV. Ito okay naman. At mas magagamit mo yung shock na to lalo pag may angkas ka, kasi nagre-rebound siya pag may angkas ka. Pero mas malambot to compared sa mga dating NMAX para sa akin. At yung harapan na fork ay medyo tumutukod pag naluluba ka ng konti. Sa mga hump, bigla ang preno, yun, naglalagutok yung harap. Kaya siguro ipaparepack natin to in the future. Sa ngayon, wag muna. Ayan, number 1 na cons natin dito ay yung shock nya, na kailangan i-upgrade yung pangharap. Yung likod, since may angkas naman ako lagi, okay na to. Pero pag talagang solo ride ka lang dito, mararamdaman mo yung tagtag. Pero pag highway naman, okay lang. Pero kung medyo malubak-lubak, medyo hindi maganda yung pagkagawa ng highway, yung semento, ay mararamdaman mo talaga yung tagtag ng rear suspension nito. Tapos isang cons ko dito na nakikita ay yung dragging kapag umaga. Yung motor na to guys, sinasabi ko sa inyo, pero hindi ako sure kung lahat ng naka version 3
ay mayroong ganong pakiramdam ay nagda-dragging siya guys pag malamig yung makina. Pero once na uminit na, gumaganda na, nawawala na yung dragging. Kaya ang ginagawa ko at ginagawa ng lahat, kasi nung napansin ko ito ay nagtanong ako sa GC or sa group ng mga NMAX Neo, NMAX version 3, ay kung anong gagawin kung nagda-dragging yung motor kahit bagong labas sa kasa. Hindi ko alam kung issue to guys pero para sa akin cons ito, kasi pag bago yung motor tapos may dragging, iba na yon. Pero parang lahat daw ng version 3 ay merong ganong issue, pero hindi siya totally issue kasi nakukuha siya, natatanggal siya. Pag umaga ay cold start mo muna siya, painitin mo muna yung motor ng mga 4 to 5 minutes. Once na mapainit mo na ng ganon ay nawawala na yung dragging, smooth na siya. Yun lang yung way para matanggal siya. Kasi yung iba ginagawa, kabago-bago ng motor ay nagpalit agad ng bell, tawag dito, nagpag-groove ng bell or bumili ng may groove na bell, tapos hindi pa rin daw nawawala. So yun nga, kailangan talagang gawin yung painit ng makina para maging smooth. Kaya yung gagawin ko next time ay lalagay ko dito ay 5W40. I-try ko at vlog ko yun, yung 5W40 na shell advance, kasi malabnaw yun at hindi na natin kailangan ng matagal na pagpainit ng motor kasi malambot na siya agad. Ito pa, isang cons ng motor na to ay yung medyo matigas na upuan. Kung i-compare ko siya sa ADV 150 na nagamit ko, ay malambot yung upuan ng ADV. Yun nga lang, ang ADV kasi parang nayuyupi. Pero yung upuan kasi upgradable naman yan Lahat naman ng upuan ng motor ay na-upgrade yun. Napapalitan, nabibili. Kaya hindi siya totally na lifetime issue. Pwede mo siyang palitan Pero yun nga, dahil hindi naman tayo mapayarang tao at kung ano yung binili natin ay doon na tayo. Sa akin hindi ko na kailangan palitan to, okay na ako dito. Pero medyo matigas siya guys compare doon sa may ADV 150. Ang ayaw ko lang sa ADV 150 na upuan ay nayuyupi-yupi siya. Parang tawag dito, pag nasa dulo na ako nakaupo, nayuyupi yung plastic. Ayan lang. Kumbaga lahat naman may issue kumbaga kahit malambot siya hindi matibay yung plastic na nilagay. Pero sa ADV 160 daw tinanggal na yan, nawala na yun. Kumbaga narinig na yata ni Honda yun, kaya tinanggal niya na. Yan nga, medyo matigas yung upuan nito guys, pero hindi siya yung sobrang tigas medyo matigas lang siya compare sa ADV. At isang cons pa ay yung magasgasin. Pero lahat naman yata ng windshield ng motor ay magasgasin, pero ito parang napaka-sensitive ng plastic na ginamit. Konting pahid lang, gasgas agad yung windshield niya. Tapos yung mga fairings niya ay medyo madaling magasgas, hindi katulad doon na naman sa ADV. Kasi pearl white yun kaso pearl white nga pala yun, hindi masyado halata yung gasgas kasi puti. Pero pag itim talaga, doon mo makikita yung kung paano siya gaano kabilis magasgas. Yung mga part na black paint, tapos yung matte nya medyo magasgasan, medyo malambot yung pintura. Yan para sa akin At isang cons, pero hindi siya para sa lahat, yun nga, bumili tayo ng medyo malakas na motor, consider na malakas talaga sa gas. Hindi siya yung sobrang lakas malakas siya sa gas given na 155cc siya. Kasi yung ADV 150 ko umaabot yun ng 47 km per liter to 50. Akalain nyo yun 150cc nag 50 km per liter. Kasi mabagal talaga magpatakbo 50-60 lang yung takbo mo, aabutin mo talaga yun. Dito 37 to 40, medyo malakas siya compare doon. Malaki na yung 10 km per liter para sa akin kaya medyo malakas siya sa gas compare dun sa ADV 150 natin. Kaya dun ko kino-compare lagi, kasi yun yung 100% na may experience ako yun yung motor na alam ko yung kung ano yung mga issue na yun alam ko kung ano yung maganda nun, alam ko yung kung anong pangit dun. Kaya pwede kong i-compare yun, kasi may karapatan ako mag-compare dun kasi 4 years kong ginamit yun Ako yung naglilinis ng panggilid ng dati.
Kaya pwede ko talagang mai-compare yun dito. Kasi wala naman ako i-compare na ibang motor, kasi wala naman akong karapatan mag-compare at wala akong kaalaman sa mga motor na iba. Kaya hindi ko pwede i-compare yung mga hindi ko nahawakan or nagamit. Yan guys, yun lang yung mga nakikita kong pros and cons sa ngayon, kasi hindi ko pa naman ito nagamit ng mahaba at hindi ko pa na long ride to. Yun lang muna yung as far as I know, as far as my research, as far as my experience dito sa motor na to. Kaya hanggang dun lang yung pag-uusapan natin. So magpipicture-picture muna kami ng asawa ko dito. May umiihi pa nga. Yan guys, kung sa mga gustong, kaya hindi pa tayo makapag-vlog lagi kong inuulit-ulit sa content ko na hindi tayo makapag-vlog ng malayo or makapagbiyahe ng mas mahaba, makapag long ride, kasi wala pa tayong ORCR. Kaya guys, maraming salamat sa panonood. Sana ay may natutunan kayo sa mga gustong magkaroon ng idea at sa mga nagbabalak na kumuha ng motor. Napaka worth it ng motor na to guys. Ayan, nakikita nyo, look, napaka worth it ng motor na to guys. Kaya kung gusto mong kumuha nito, huwag ka nang mag-atubiling kukuha nito. Kahit Techmax, kung may pera ka, kumuha ka ng Techmax. Pag kulang naman yung budget, ay okay na yung standard version, kasi kompleto na ito to safety. Yan guys, thank you for watching. Motovlogger here, Pusad nga pala. Ride safe and peace out.